Pag nag-init na yung chamber, kasi medyo malamig pa yan, hahawakan ko pa ng kamay. Okay, so pag nag-init na yan, makukuha na niya yung pinaka blue flame na nilalabas niya. Okay, this time nakabukas pa rin yung ating gripo. Ngayon isasarado natin, titingnan natin kung mababawasan itong lugar na ito. Pati siyempre mababawasan din yung loob. So isasarado ko muna itong gripo na to. Ibig sabihin, walang langis na dumadaan galing sa ating tangke. So nagpapainit pa yan, kaya medyo matagal ang ating stable na apoy dyan. Okay, so unti-unti nang nakaka-recover yung ating mga apoy. Ayan na. Unti-unti nang tumataas yung ating pinaka-apoy. Ayan na, unti-unti na nakaka-recover yung ating apoy. Ayan, blue flame na siya. May kaunting orange pa na nasa ilalim kasi nga may langis, may tubig pa yung ating langis. Hindi ko pa talaga na-i-drain yan. First time kong matesting yung ating tangke. Pag may sumirit na sa ibabaw na apoy, ilalagyan natin yan ng salang. Ayan, bulong-bulo na talaga siya. Init, di ako makalapit. Dito tayo banda. Kaya may naaninag na ako na may sumisirit na sa ibabaw. O, sige, pwede na natin itong lagyan ng ating lagyan ng salang. Itong kawali ilalagay natin. Uy, init. Sa balanse. Ayan, blue flame na talaga yung nilalabas niya. Yung kulay ng kawali ko talagang itim ang design niya na, hindi yan uling. Talagang itim talaga yung kawali na yan. Bumabaybay sa gilid ng kawali yung ating mga apoy. Ang setting niya nasa kalahati.
Ilagay natin ito sa number ano, sa number yan, number 9. Yan ang performance niya. Masyado lang maliwanag ngayon kaya ganyan ang kulay niyan. Halos invisible yung ating blue flame. Nakakulo na agad. Wala pang 3 minutes. Bulwak agad siya. Yan ang gusto kong kulo. Yung meron sa gitna at meron sa mga gilid. Kasi nung una, mga gilid lang ang nakulo. Nung dinagdagan ko ng 6 na butas sa gitna, yung ating nozzle, pati gitna, ayun, meron ng kulo ngayon. So, gumagana na yung 8 butas na nasa ibabaw. So, kung mapapansin nyo, ayun ang ating langis. Umangat na yung isang tubo. Ibig sabihin, nabawasan na. Ito yung ating tubo na to. Yan yung daanan ng hangin. Umangat na siya sa level ng langis. So yun na ang na-consume natin na langis mula nung sinindihan natin tong ating kalan. Pero okay lang yan kasi may langis pa naman na nandito sa ating salo. Ibig sabihin, kung gaano karami ang level neto, ganoon din karami ang langis na nasa chamber natin. So medyo marami pa yan. So ayan, nakaangat na yung ating daanan ng hangin. Grabe yung kulo. Okay, so tignan ninyo yung mangyayari ha. Ibubukas ko ito. Ibubukas ko itong ating gripo. Tignan nyo yung mangyayari dyan kapag binukas ko ang ating gripo. Mag-automatic feed yan. Kusang hihinto yan pagka sumaya dyan sa pinakadulo ng ating ayan, umangat na, ayan. Tumigil na siya. Pero nakabukas pa rin yung ating gripo. So pag tigil niya ron, ibig sabihin yung langis na binukas natin napunta rito. So habang nakabukas tong ating gripo, automatic magpipid ang ating langis papunta sa ating chamber. Kaya hindi nyo na iisipin pa yung patak-patak system. Yan ang auto feed o automatic oil regulator. So mamimaintain na niya yung tamang dami ng langis papunta sa chamber. Hindi siya umaapaw. Pag nabawasan yung ating chamber, automatic may langis na babagsak dyan. Pagka dumating sa eksaktong level na gusto natin, automatic siya mag-i-stop. So ayan, nakabukas na lang yung ating pinakagripo. Okay, papatayin ko ulit yung gripo. Tignan natin kung babawasan ulit mamaya yan. Ayan, puno yan ha. Titignan natin kung bababa ang level ng langis na ito mamaya. Hindi ko ikakat ang camera. Ayan, nakasarado na yung gripo. Ibig sabihin, wala nang langis na napatak mula sa ating tangke. Hindi ko papatayin ang camera. Walang cut. Titignan natin kung mababawasan yung laman ng ating salo ng langis. Grabe init. Parang invisible siya kasi araw pa eh. Sablay sa ako. Asul na. Wala na talagang kulay orange. Wala nang yellow flame. Hindi ko aalisin sa pagkakatutok to itong ating camera dun sa ating pinaka
gripo o sa ating tangke. Para namomonitor nyo kung talagang effective yung ginawa kong tangke. May automatic shutdown siya. At saka automatic feed. Hindi lang masyado makita yung apoy kasi maliwanag ang aking kaharap. Nasa bintana. Oh. Okay, so tagumpay na naman ang eksperimento ko. Wala nang patak-patak, wala nang tansyahan ng mantika. Ito ay talagang automatic na yung nivelasyon na gusto natin. Kung gaano karami ang mantika na gusto natin na o use oil na ilalagay sa level ng ating chamber. Ito ay automatic na talaga. Tingnan natin kung nababawasan na. Ayan, nabawasan na naman. Umangat na naman siya. Ibig sabihin, nabawasan na yung ating chamber. Bubuksan ko ulit ito. Kinakailangan mag-auto stop siya. Tingnan nyo maigi ha. Op. Ayan, nag-automatic stop siya. Pero nakabukas pa rin yung ating gripo ha. Pwede nating i-pull yan. Hayaan natin siya nakabukas ang gusto. Hindi yan mag-overflow rito. Hindi yan tatagas, hindi yan diretso. Ang diretso niyan dun sa chamber. Ayan, magtatagal muna tayo rito ng konti. Tignan natin kung magbago yung position ng langis dun sa ating salo na yun. Kinakailangan nasa level pa rin siya ng daanan ng hangin dun sa may tubo. Hindi ko rin ikakat ito. Mga 2 minutes. Kasi kung hindi siya effective, bababa yung ating langis doon sa ating salo. Okay, mag 2 minutes na. Tingnan natin ang itsura niya. Okay, so ayun, nakadikit pa rin yung ating dulo ng ating daanan ng hangin doon sa mantika, doon sa use oil. So, effective yung aking ginawang tangke. So, ito ngayon ang automatic na oil regulator. So ayan, asul na asul ang kulay. Oh. Hindi nagbabago ang performance. Kasi maintain na niya yung dami ng langis na pumapasok sa kanya. Kaya hindi na magbabago ang performance ng ating apoy. Kasi kontrolado na niya maigi yung langis na nawawala sa ating chamber. Kusang mag-feed ang ating automatic na oil regulator. So, tagumpay ang aking experiment. So, tingnan nyo na lang maigi yung itsura kung paano ko ginawa yung tangke na yan. Okay, so ito lang ang maganda sa mayroong automatic oil regulator kasi hindi magbabago yung performance ng ating apoy.
Ayan. Talagang ganyan na lang ang kanyang performance. Okay, so hihinaan natin ng konti ang ating blower. Hoy! Halika pre. May bisita ako. Okay, nilagay ko sa kalahati. Okay, so yan ang performance ng kalahati. Pare, may ano na yan, automatic oil regulator. Yan o. Hindi na yung patak-patak pre. Pag pagka nabawasan yung laman ng ating chamber, kusang bababa yun. Okay, so wala na yatang tubig. Okay, so tatanggalin ko muna yung ating kawali, wala nang tubig. Pagka may laman, talagang blue na talaga nasa kuwan. Okay, so yan ang performance niya ngayon. Okay, so isa-shutdown ko to. Tingnan nyo maigi, nakadikit pa yung ating mantika sa used oil sa tubo na ito. So ibababa ko isasarado ko ang gripo. Tingnan natin kung mababawasan yan. Yan ang itsura niya, hindi ko papatayin ng camera. Mga 2 minutes siguro. Tingnan natin kung mababawasan yung salo na yun. Tagal kong ginawa. Puro pa ako reject nung una. Ayun, nagkanda putol-putol, basag-basag. May 280 isa. Wala, experiment eh. Kinakailangan mag-sacrifice. Kanina bumili ulit ako. Malaki-laki na rin ang ubos ko rito eh. Yan lang, 45 na eh. Takip lang. Langis yun. Yan ang yan, automatic na nga eh. Pero detachable yan. Ayan na. Unti-unti nang bumababa yung level ng langis. Tagal ko pinag-isipan eh. Kahapon yung tagal kong ginawa eh. Ang tagal lang mag-leak test. Okay. So, kung mapapansin nyo, ayan, medyo nakalutang na yung ating daanan ng hangin. Nakalutang na sa levelasyon ng langis. Kasi nakasarado yung ating gripo. Pag binukas natin to, mag-o-autopid uli yan. At pag dumampi yung dulo ng ating tubo sa ating langis, kusang mag-automatic shutdown yan. Hayaan pa lang natin na tumaas pa ng konti yung level. Pero pwedeng i-convert yan sa mas kuwan, tawag dito. Mas murang materyales. Mas mura, mas magaan. Kaya kong i-convert yan. Kasi ano nga lang eh, tawag dito. Testing eh. Pwede na pala kung hindi bumili ng mga gripo-gripo na yan. Kaya kong i-convert ng ano yan. Nang mas tawag dito, mas mura. Okay, so nakikita nyo wala na uli sa levelasyon yung ating tubo sa langis. Pag ito binukas ko, pag dumapo yan pag sumayad yung dulo ng ating tubo ng langis, automatic magsha-shutdown itong ating gripo. So tignan nyo itataas ko yung ating gripo. Ayun, umangat yung ating langis. Pag sayad niya sa dulo, hindi na dumiretso. Okay, so yan ang aking automatic oil regulator. Pag nakabukas yan, continuous na ang feed niyan papunta sa chamber. So wala nang problema sa patak-patak. Automatic mag-feed na yan. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Pinakita ko na sa inyo ang aking bagong design na tangke na may automatic oil regulator. So may bisita ako ngayon, si Benja. Okay.
Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayo hindi. Until then.